Alam nyo ba, dati is meron akong utang na 7 figures or millions of pesos sa mga tao. At ngayon is kumikita na ako ng 9 digits in revenue. Anong ginawa ko para makuha ko yun? Simple lang. Ito yung 8 simple hacks na ginagawa ko para ma-reach ko yung goals ko. Kasi yung problema is hindi yung lack of opportunity, it's lack of system. Ngayon, ikukwento ko yung 8 hacks na ginagawa ko Para maging successful ako sa batang edad dahil nakuha ko na ang house, cars, and travels because of these 8 habits na nag-fix 98% ng problems ko sa business ko at sa life ko. Hack number 1 is the AI brain outsource. Hindi ito yung using ChatGPT para lang sa homework mo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng 24/7 na mentor na hindi laging pagod at hindi nagre-reklamo. Totoo lang, yung majority ng screen time ko ngayon is ChatGPT na. Dati ang majority ng screen time ko is Facebook or TikTok or Mobile Legends. Dahil yung ChatGPT, siya na yung nagiging business planner ko, siya na yung nagiging business consultant ko, at siya na rin yung nagiging life coach ko na available 24/7. Dati kasi, every decision ko sa business ko is based on my gut feeling. Dati nag-decide ako ng mag-launch ng new marketing tactics without data. Ang nangyari is bumagsak yung sales ko ng millions in just 3 months. Sobrang sakit nun. Tapos sa discovery ko, instead of hiring coaches or mentors na 50,000 per session para tumulong sa business ko na kung anong gagawin ko next, pwede ko palang i-train si ChatGPT para makilala niya yung current situation ko ngayon. Sabi nga ni Sam Altman, AI will be the most powerful tool for productivity. So, in-upload ko lahat ng business metrics ko dito, lahat ng business goals ko dito, and even my daily schedule. After nun, binigyan niya ako ng clear solutions sa mga current problems ko. Lahat ng mga bottlenecks ko, binigyan niya ako ng clear path to take para masolve ko yun. Na-save yung business ko in less than 2 months. Tapos minsan, confused ako kung ano yung ipapriority ko dahil sa sobrang dami kong projects na hinahandle. Na sobrang dami kong ginagawa. 5 project, may 3 client call, at may personal errands pa. Sinabi ko lang kay ChatGPT lahat ng task ko, lahat na kailangan kong gawin. Tapos boom, binigyan niya ako ng clear priority list with deadlines pa. Ayon sa Business Harvard Review, yung mga executives na gumagamit ng AI for decision making ay 3 times more likely na nagkakaroon ng significant improvement sa business or life nila. Ngayon, bago ako mag-decide ng kahit ano, kinukonsulta ko muna yung decision ko sa AI Board of Directors ko. At last year lang, siya din yung nagsuggest sa akin na gumawa ako ng Netflix for entrepreneurs sa Pilipinas dahil wala pa daw na ganito sa Pilipinas. At hindi ko nakita yung opportunity na yun, pero siya nakakita kasi alam niya ko yung current situation ng business ko. Ngayon, kumikita ako ng extra 7 figures to 8 figures per month dahil nasa platform ko sa Elevate. Yung Elevate, yun yung pinanganak kong Netflix for Entrepreneurs. So ito yung pwede mong gawin ngayon. I-download mo na yung ChatGPT dyan sa phone mo at gawin mo siya yung number 1 application mo na lagi mong gagamitin araw-araw. Lagi mo siyang itanong lahat ng problema mo, lahat ng gusto mong mangyari, sabihin mo sa kanya. At every Monday, i-dump mo lahat ng mga task mo at hayaan mo siya mag-organize by priority for the week. Pwede mo din i-upload yung mga goals mo at situation mo sa kanya at i-train mo siya as your personal advisor. Siya na nga nagiging fitness advisor ko. At kung meron ka naman gustong i-implement sa buhay mo, for example, nagbasa ka ng isang libro, sabihin natin, libro ni Alex Hormozi, gusto mo siya i-implement sa business mo, pwede mo ka mag-download ng book niya na PDF sa online and then pasa mo kay ChatGPT at sabihin mo paano ko to i-implement sa business or sa life ko at bibigyan ka niya ng mga recommendation or actionable tips to implement this at magkaroon ka ng resulta without spending a lot of time, a lot of hours and days para lang basahin yung libro na yun at mag-iisip ka pa kung paano mo siya i-implement sa buhay mo. Sa kanya, ginawa niya na yun in just less than 10 seconds. Para bang may Jarvis ka ni Iron Man. Pero instead na gumagawa ng suits ni Iron Man, gumagawa ka ng empire mo. Hack number 2 is the anti-grind sleep schedule. Alam nyo ba na ginawa ko lahat? Gumising ako ng 5 AM, gumising ako ng 8 AM, gumising ako ng 1 PM, at alam nyo ba, gumising din ako even 4 PM ng hapon. And after years of testing, 9 to 10 AM pala yung sweet spot sa akin para magkaroon ako ng social life at ng focus sa business. Kasi noong 2020 is sumali ako sa 5 AM club kasi yun yung napapanood ko sa YouTube na lahat daw ng successful people o mga bilyonaryo, 5 AM daw gumigising. So for 3 months straight, gumising ako ng 5 AM. Hindi lang yun, nag-workout, nag-meditate, nag-journal, lahat yan ginawa ko. Alam mo kung ano nangyari? Nag-burnout in 3 months. Alam mo bakit? Kasi hindi nga sustainable. Kasi ayon sa Stanford research, only 25% lang yung tao ang naturally early risers. So wag mo nang pilitin yung sarili mo kung hindi ka talaga para doon. Akala ko nga yun yung problema ko dahil hindi ako yun. Yung pala, dapat wag mong pilitin kung ano yung napapanood mo sa YouTube. Kasi yung nangyari sa akin is pinilit ko
At pag may family night, date night, dinner, it's either wala ako or zombie mode yung mukha ko. Tapos sa papaisip ko, bakit ko ba pinipilit yung sarili ko na gumising ng 5 a.m.? Kaya nag-test ako ng iba't ibang oras ng gising. Tinanak ko yung productivity ko para malaman ko kung optimal ba na yung gising ko na yun. Yung energy levels ko ba is mataas. At ito yung nakita kong sweet spot sa akin. 9 to 10 a.m. yung gising, 11 to 12 p.m. yung workout, at 12 to 10 p.m. yung deep work. At dahil 12 to 10 p.m. deep work, so 10 hours yon na productive ako sa trabaho ko, tapos meron pa ako 10 p.m. hanggang 2 a.m. for hobbies, quality time, at meron pa akong time na, kung anong pwede kong gawin. Perfect balance. Sabi nga ni Jeff Bezos, I like to potter in the morning. I like to get up early, but I like to read the newspaper, have a coffee, and not start working until 10 a.m. So, ibig sabihin nun, si Jeff Bezos, nagising nga siya na maaga pero meron siyang sariling schedule, meron siyang sariling agenda na kung saan siya optimal. So, ganoon din dapat gawin mo. Kasi nung in-apply ko yung sa akin is tumaas na 40% yung sales ko dahil marami na akong natatapos na task at marami akong nadi-deliver ng mga results at hindi na ako laging pagod. At meron pa akong time for Mobile Legends at meron akong time na mag-gitara at kumanta. Ngayon, non-negotiable ko na to. At ang ginagawa ko yun is nag-alarm ako na matulog at nag-alarm ako para gumising. So para sa inyo, isubukan nyo na gumising ng 9 to 10 muna, yung optimal wake time. Para lang to sa mga walang trabaho, siyempre. Pero kung may trabaho kayo, siyempre, non-negotiable na yun. Pero itry nyo kung ano yung optimal time nyo, i-track nyo yung productivity nyo, ilang task yung nagagawa nyo at yung energy levels nyo. Mag-focus ka sa energy, hindi lang kung ilan yung hours na gising ka. At i-design mo yung sleep schedule mo based sa life mo na kung saan mataas ang energy levels mo. Kasi minsan, kahit kompleto yung tulog mo, pero hindi talaga doon yung wake up schedule mo. Kaya nangyari nun, groggy ka pa rin kahit kompleto yung tulog mo. So ngayon, kung gusto mong maging consistent sa sleeping schedule mo at nahihirapan ka makatulog like me, ang tuloy mong gawin is uminom ka ng melatonin or kumain ka ng melatonin gummies like me. Iwasan ang screen time, ilagay sa night mode yung mga phone at mga devices natin, bawasan ang blue light, bawasan ang brightness, iwasan natin yung mga blue light at mga center light, gumamit tayo ng mga warm lights, at 18 Celsius dapat ang aircon nyo para makatulog kayo kagad. Hack number 3 is the money stare. Ang ibig sabihin nito is tignan mo yung bank account mo every single morning. Pagkagising mo, tignan mo. Hindi para ma-stress ka, pero para magstay kang gutom. Hindi literal na magutom ka, pero magstay ka na motivated na kumayod pa. Itong habit na to, ito yung nagpastay sa akin sa panic mode. Yun yung pinakamagandang mode ko na nakita ko na pwede nyong i-implement sa buhay nyo. Dahil yung panic mode, yun yung beast mode nyo for focus at sa pagdidiskarte para masira din yung comfort zone nyo. Noong 2020, ayun yung lowest point sa buhay ko. Nagkaroon ako ng 8 million pesos na utang from my investor dahil nag-oversupply kami at hindi rin namin na-liquidate kaagad or hindi namin nabenta kaagad lahat at nagkaroon pa ng pandemic, meron pa akong malaking utang. So takot na takot talaga ako na tignan yung bank account ko para ba akong ostrich na tinatago yung ulo sa buhangin. So pag may notification from BPI, kabado ka agad, akala ko isasara na nila yung account ko. Pero sabi nga ni T. Harv Eker, yung author ng Secrets of a Millionaire Mind, where attention goes, energy flows, and result shows. Hanggang sa sinabi ng mentor ko, you cannot manage what you don't measure. So, pinili ko talaga ang sarili ko every single morning. Pagkamulat pa lang ng mata ko, i-check ko kagad yung mga bank accounts ko. Nung first week, pure pain. Masakit, mahirap. Kasi pag tinitignan mo yung pera mo na yon na malapit na sa zero, yung tibok ng puso mo bumibilis eh. Tapos biglang magkakaroon ka ng overthinking shit eh. Pero, in the next few days, in the next few weeks, may nagbabago. Instead na takot, yung nararamdaman ko at kaba, nagiging fuel ko pa siya. At kapag nakikita ko na 3,000 pesos na lang ang pera ko, hindi yung feeling ko dati na para mamamatay na lang ako, I will give up on my life na eh. Kundi, okay, 3,000 pesos na lang pera ko, kailan ko umayon ngayong buwan, gusto ko magkaroon ako 100k ngayon, parang ganun. So, ayon sa mint.com, yung mga taong nag-check ng finances nila daily, get this, mas nakakatipid sila ng 20% more compared sa mga monthly lang sila nag-check. Nagiging morning motivation alarm ko
yung pagtitingin ng bank account ko. Kahit ngayon, kahit million na yung kinikita ko ngayon, is ginagawa ko pa rin. Paano ako nagkakaroon ng panic mode kung million na yung pera ko sa bangko? Actually, no. I don't have any millions on my bank. Kasi ini-invest ko 90% ng pera ko sa properties, sa lots, and sa iba pang mga bagay na kung saan mag-appreciate yung value. Para saan? First, syempre, to secure it. Kahit may mag-hack or etc. is hindi nila mananakaw. Pangalawa naman is iniiwasan ko rin yung cash. Wala din akong cash sa bahay at wala rin akong cash on hand. So, lahat talaga sila literally asset katulad ng house and lots, and etc. Yung ginagawa ko, as much as possible, is onti lang ang laman ng account ko para panic mode pa rin yung nararamdaman ko. Kasi kapag nagpa-panic mode ako, nakaka-grounded at nakakagigil. So kailangan mo yung daily reality check na yan. So gawin mo to. Morning routine, pagkagising mo, i-check mo yung account mo at mag-set ka ng daily income goal or ng weekly income goal. At gumawa ka ng panic savings. Ito yung emergency funds mo na maglalagay ka dito ng 2 months ng inyong expenses at pwede mo tong i-track using Moneylover or Mint for automatic tracking. Parang sa online games, kapag nakikita mo yung health bar mo at alam mong punong-puno pa yung health mo, siyempre, gala-gala ka nun kung saan ka pupunta. Pero kung alam mong piso na lang yung health mo, doon ka magiging super madiskarte kung makikita nyo. So, awareness lang ang hinahanap natin dito. Hack number 4 is the 10-minute rule. Ang ibig sabihin ng 10-minute rule is ito yung countdown timer. Countdown timer for everything. Talunin mo yung oras mo or magpo-push up ka ng 10 beses. Ang ginagawa ko is yung Parkinson's Law. Lumalaki yung trabaho depende sa oras na ibinigay mo. Kung sinabi mo na itong project na to is tatagal ng 1 hour, aabutin talaga ng 1 hour. Kung sinabi mo sa sarili mo, paghugasan mo itong pinggan na to ng mga 2 hours, it will take 2 hours. Pero kung binigyan mo sila ng 10-minute timer na may deadline na may consequence, may magic na mangyayari. Hindi mo akalain na matatapos mo siya na mas maaga. At mas magiging aware ka sa time. Na sinet mo, kunyari 1 hour at natatapos na yung 1 hour, basta gurit ka di mo pa rin tapos. Parang, ang dali-dali na nga lang itong task na to, pas isang oras, di ko pa matapos-tapos, ano bang pinagagawa ko? Doon ka na magre-reflect back na, okay, so na-distract ako, nawalan ako sa focus, umihi kasi ako, tapos may nakita akong kalat, so pinulit ko yung kalat, so naglaban na din ako kung ano yung pinagagawa ko. Magiging mindful ka na sa mga gagawin mo. At mas maganda kung may timer ka kasi meron kang hinahabol. Dati, sa simpleng pagre-reply lang sa mga messages, 30 minutes. Pagliligo ko, dati 1 hour. Ngayon, umaabot na lang siya ng 10 minutes kasi nagta-timer na ako. Yung lunch ko, meron na rin timer. Ginagawa ko ng 15 minutes. Dati, 2 oras ako may kasamang scrolling. So, yun yung ginagawa ko. Kasi grabe yung feeling kasi may pressure ka na kailangan mong tapusin. For example, meron kang kailangan gawin. Sabihin natin, kailangan mong mag-reply sa mga emails na 50 emails. Normally, mga 3 hours mo siya bago mo matapos. Mag-set ka ng timer ng 30 minutes. 1, 2, 3, go. Grabe yung pressure. Parang master chef, nakaka-nervyos, nakakaba. Kasi may consequence kapag hindi mo nagawa, magpo-push up ka na 10. Tapos, natapos mo pa yung 28 minutes kaysa 3 hours. E di nakasave ka ng halos 2.5 hours dahil lang sa timer. So ayon sa studies, yung imposed deadlines ay nakakapag-increase ng productivity by up to 200%. Sabi ng Journal of Consumer Research. Para ka bang nakapag-unlock ka ng bagong superpower? Kaya ngayon, lahat may timer ako. Mag-script ako, maligo, mag-client call, even mag-sex, may timer. Joke lang. Pero seriously, from 4 productive hours daily, na yun lang yung meron ako per day, ngayon nagiging 10 hours na. So that's extra 6 hours na work na nagagawa ko per day. Times 30 days, that's 180 hours na nagawa ko na extra sa business ko. Kaya napaaga yung success ko. Hindi nagsisinungaling yung math. So, ito yung mga action steps na pwede nyo gawin. Bumili ka ng physical timer or gumamit ka ng Pomodoro app or timer sa phone mo na may malakas na alarm. Simulan mo muna na i-decrease ng 50% less time than usual dun sa task na ginagawa mo, and then punishment system. Kapag mag-push up ka or maglagay ka sa emergency funds mo or dun sa ipon jar nyo or sa punishment jar nyo at i-track mo yung wins mo. Gawin mong laro. So, ayun yung pwede mong gawin. At ito na nga, yung pinakamalupit na habit natin na wag niyong kalimutan na hindi ito gawin. Kasi ito yung pinamahalaga sa lahat. Hack number 5 is mag-subscribe ka sa mga gwapong katulad ko. Kasi yung taong katulad ko na gwapo is gumagastos ng pera para mag-create ng ganitong videos at may value at magbabay pa ng editor para meron lang kayong makuhang value. Ang kapalit lang naman is magandang subscribe. Kasi yung goal ko is magkaroon ng 1 million followers by the end of this year. So yun na naman,
So balik tayo sa hack number 5, the task batching. Pag samasamahin mo yung mga similar task, ibig sabihin nun, magkakaroon ka ng unstoppable flow state. Ayon sa UC Irvine Study, inaabot ng average 23 minutes bago ka fully makafocus ulit after an interruption. Isipin nyo na, kapag in-interrupt ka ng ibang tao or ng ibang bagay, 23 minutes bago bumalik yung flow state mo. Grabe yun. So kung ginagawa mo is 9 AM, check emails, 9:30, edit ng video, 10:30, balik sa email, 11, mag-write ng script, tapos may meeting ka pa, pagdating ng lunch, wala na, pagod ka na, pas wala ka pa nakatatapos. Pamilyar ba? Yung CEO ng Twitter, si Jack Dorsey, kilala siya dahil tinitim niya yung days niya. In short, binabatch niya yung days niya. For example, sa kanya, Monday is management, Tuesday is product, Wednesday is marketing. Dati, sobrang lunod ako sa sobrang daming task. Tapos na-discover ko yung batch processing from a factory management book. Weird na inspiration, diba? So sinumuran ko muna i-grupo lahat ng Mondays. Mondays, lahat ng video editing. Tuesdays, lahat ng mga meetings. Wednesday, lahat ng mga content writings. Thursday, para sa mga client meeting. So, first week, parang weird, kinakabahan kasi hindi nga nagmo-multitasking. Pero week to grabe. Natapos ko yung 1 month work in just 1 week. Dahil ang binatch ko yung task ko at nawala na yung interruption. Sabi nga ng American Psychology Association, yung multitasking daw ay nakakapagpababa ng productivity by 40%. Kaya niyo yun. Akala niyo mas nakakasave kayo ng time at naging more productive kayo dahil nagmo-multitasking. Ayun ay isang pinakamalaking bullshit. Bakit? Sabi nga ng American Psychological Association, 40% yung decline ng productivity dahil nagmo-multitask ka. Dapat ang ginagawa mo ngayon is batching na, hindi na multitasking. Pati na rin pag-grocery ko, binabatch ko lahat muna ng mga frozen. No? At sa business din, ganoon din ginagawa ko. So from 200k, naging 3M monthly. Same hours, pero 5 times yung output. So ito yung mong gawin. Ilista mo lahat ng task mo at i-group mo sila by type or by category. Mag-assign ka ng team mo sa mga araw mo like Money Monday, Teaching Tuesday, at i-off mo lahat ng notification during the batch time. Gumamit ka ng iba't ibang mga physical spaces as much as possible per batch. Kunyari, gagawa ka ng content, kailangan nasa content area ka, or pag gagawa ka ng pang meeting, dapat nasa meeting area ka. So mas maganda kung meron ka sariling spaces para yung subconscious mo, alam mo kung ano yung kailangan mong i-focus today. Kasi sa totoo lang, yung utak mo is parang kusina. Kung may hinuhugasan ka habang nagluluto ka, habang naghihiwa ka, habang naglilinis ka, disaster talaga ang kakalabasan niyan. Kung binatch nyo, mag-prep muna, magluto second at maglinis last, matatapos mo in less time at mas maganda pa ang kakalabasan. Hack number 6 is the voice message revolution. Natutunan ko to sa billionaire friends ko na hindi sila nagta-type ng message. Ang weird, diba? Time is money, literal talaga. Nung first time ko makasama sa dinner yung friend ko na worth 700 million pesos, ngayon over a billion na siya. Napansin ko, nung dinner kami, is hindi siya nagta-type kapag meron siya nire-replyan. Puro siya voice message, puro siya nakaganyan. Tapos na-realize ko, ganun din ginagawa ni Richard Branson eh. Sabi ni Richard Branson is, why struggle with something when there's an easier way? Nahiya pa akong implement sa buhay ko nung kasi medyo badoy siya pakinggan. Parang, voice message, yep. Pero ang in-explain niya sa akin, ang isang tao, nakakapagsalita sila ng 150 words per minute. Pero ang tao, nakakapag-type lang ng 40 words per minute. So that's 110 words na nasayang. So, average speaking speed ng isang tao ay nasa 150 to 160 words per minute. Versus sa typing na 40 words per minute lang. Ibig sabihin, 4 times na mas mabilis. So sinimulan ko to kinabukasan. Medyo awkward lang sa una kasi conscious ako sa boses ko. Pero after a week, game changer. Yung dating 2 hours daily para lang makapag-reply sa mga messages, ngayon 20 minutes na lang. That's 1.5 hours save. Kapag tinimes natin yung sa 365 days, that's 547 hours or 23 days per year yung nasa-save ko dahil lang sa pagbo-voice message kaysa sa typing. Plus, ito pa yung bonus kapag voice message. Mas clear yung thought kapag verbal. Sabi nga ng MIT research, yung verbal communication daw ay 30% more persuasive than text. May client nga na nagsabi sa akin na yung voice message ko daw, yung nag-convince daw sa kanila na mag-sign daw sila sa akin ng $1.5 million deal kasi naramdaman nila yung passion ko via voice message. Plus, bonus pa ulit. Hindi nila pwedeng i-hold yung message para lang ma-view at para hindi nila masin. At tatapusin talaga nila yung message mo from start to finish kasi nga curious sila at masisin nila yon at syempre notice sila at
magre-reply sila sa message mo. So para sa akin, start mo muna itong habit na to from your close friends or sa team members mo muna para makapag-practice. At gumamit ka siguro ng transcription tool or ChatGPT, meron doon voice message, tapos magbibigay siya ng transcription mo kung kailangan mo ng totoong text talaga or formal message. So ito yung rule ko. Kung lagpas pa sa 30 seconds, yung typing ko, i-voice message mo na. Pero kung less than 30 seconds, i-type mo na lang. Kasi kung tinanong niya lang naman kung kumain ka na or hindi, sabihin mo lang hindi, i-voice message mo pa. Huwag na lang. At sabi ng WhatsApp business, 73% higher yung response rate for voice message. Galing, di ba? Hack number 7 is strategic brain dump. Yung utak mo ay para gumawa ng ideas, hindi para mag-store ng mga ideas. So kung ako sa'yo, i-free up mo na yung storage mo sa kokote mo. Kailangan mo na siya i-upload saan? Sa note-taking app mo. Sabi nga din ni David Allen, yung author ng Getting Things Done, your mind is for having ideas, not holding them. Dati, ang akala ko dito is kapag sinulat ko lahat ng ideas ko sa notebook, yung mga next YouTube video ko, next product concept ko, business idea, done marketing ideas, namamatay sa notebook. Ba't siya namamatay kung in-store ko naman siya sa notebook? Kasi walang sistema. Noong 2022 is nag-attend ako ng workshop kung saan sinabi ng speaker, hindi maganda yung ideas ng mga successful people. Mas maganda lang talaga yung system nila sa ideas, hindi yung mismong ideas. So sinimulan ko muna yung sistema ko. Ang sistema ko is lahat ng ideas ko everyday or everything na may mag-come up sa utak ko is nilalagay ko kagad sa note-taking app ko at ino-organize ko siya by category. Like life, business, or others. Pero syempre, bawat isang category meron yung mga subcategories. For example, sa life, meron yan sa house, sa cars, sa bills, sa family, sa siblings, and etc. 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 Next naman sa business, meron yan sa marketing, meron yan sales, recruitment, community, product, research and development, at sobrang dami pang iba at ganoon din sa others. So kapag meron akong naisip about marketing, ilalagay ko siya sa business under marketing. And then, ang gagawin ko, yung notes na yon ibibigay ko kay ChatGPT at bibigyan din ako ng ChatGPT ng exact execution plan kung paano ko siya magagawin in real life. So, from dati na notebook na 5% lang yung execution rate, ngayon 60% na dahil naka-organize at naka-systematize. So, ito yung pwede mong gawin. Tuloy kang gumamit ng Google Keep, Apple Notes, or Notion. Pero kung nagsisimula ka pa ng Google Keep, kung medyo organized ka na, Notion ka na. And hack number 8 is the busy friend filter. Your network is your net worth. Marami nagsasabi sa atin ng ganyan. At marami din nagsasabi sa atin na you're the average of the 5 people you spend the most time with. At totoo lang, totoo yun. Dahil sinabi ng Harvard study na nag-conduct sila ng isang study na tumagal ng 75 years. Isipin nyo yung study yun na tumagal ng 75 years. Nalaman nila yung quality ng relationship ang number 1 predictor ng happiness at ng success. So, quality ng relationship mo doon sa people mo. Noong 2018 kasi sa papaligiran ako ng mga friends na available 24/7 sa inuman, ML marathon or random road trip or meron kaming tinatawag dati nung college kami is bar hopping. Sa una masaya, syempre, minsan ka lang na maging bata eh. Pero sa katagalan, iisipin mo lang talaga kapag inaaya ka at nag-hustle ka talaga at gusto mo maging successful, doon mo lang talaga ma-realize na wait lang, bakit ang dami nilang time? Bakit sila free ng Tuesday afternoon para sa gala? So nag-audit ako ng 80% ng circle ko. So yung iba is unemployed or yung iba is minimum wage. Pero hindi ko naman sila ginajudge. Mahal ko sila at masaya silang kasama at marami din ako natutunan sa kanila. Hindi ko naman sinasabi na palitan nyo sila. Ang sinasabi ko lang is 85% ng financial success is dahil sa human engineering. So yung network mo is yung indicator kung paano mas mapapabilis yung goals mo. Kaya kung gusto mo mapabilis yung goals mo, is kailangan mo ng mga boring friends. Ano ibig sabihin ng boring friends? Ito yung mga friends na busy. Ito yung friends na minsan lang sila available. Pero once na naging available sila, doon ka makakuha ng mga bagong ideas, bagong lesson, bagong perspective sa love, sa life, sa business. Makakuha ka ng mga marketing strategies at mga aha moments. So kahit sabihin natin paminsan-minsan lang kayo makita ng busy friends mo, stay your successful friends. Kasi technically, mahirap makahanap ng successful friends na lagi available talaga. So, hindi ko naman sinasabi na iwanan yung mga friends nyo, yung current friends nyo. At sinasabi ko lang is maghanap pa kayo ng another circle. Kasi syempre, current friends nyo ngayon, diyan kayo nakaka-relate, diyan kayo nakapag-open up, diyan kayo nakakakwento, diyan kayo hindi ma-judge kasi kilala ka nila from the bottom. Pero syempre, kailangan mo rin ng friends na kung saan ka may growth. Tawag ko doon growth circle. So, kailangan mo maghanap ng group of friends na ang goal nyo lang is to grow and to grow and to grow.
Ngayon, ang gawin mo para makahanap ka ng mga ganong group of friends or circle is first is sumali ka sa mga masterminds or sumali ka sa mga community, sumali ka sa mga programs. So, for example, ito sa Elevate, sa aking online program, lahat ng mga kumikita na ng pera is ginupo ko sila para tuloy sila magsama-sama at pwede sila mag-brainstorm ng next level pa nila. So nagkaroon sila ng instant community sa mga paid program like Elevate. Para ang mangyari naman, ikaw naman yung magiging busy friend ng mga luma mong friend. Pero real talk lang, lahat ng mga habits na sinabi ko sa iyo kanina is walang kwenta lahat ng mga yan. Kung hindi mo alam kung saan at kung paano mo sila i-apply sa buhay nyo. Kasi sabi ng Forbes, 90% ng startups is bumabagsak hindi dahil sa bad habits na katulad na sinabi ko sa inyo, pero dahil sa wrong business model. Ibig sabihin, 90% is mag-fail ka na talaga kung wala kang tamang business model. So ngayon, kung seryoso ka talaga to fix your problems in life, panoorin mo tong Best Online Business to Start as a Beginner this year. Kasi ano ba ang point na magkakaroon ka ng millionaire habits kung wala ka namang business na pag-a-applyan? Diba? Alam niyo mga habits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pero wala ka naman side hustle or negosyo para pagtuunan ng pansin. Kaya kung gusto mong malaman kung anong negosyo na ginagawa ko, kung saan ako yumaman ng beginner friendly, na pwede kang kumita ng 6 figures ng kahit nasa bahay ka lang na hindi mo na kailangan ng time, money, and experience at kahit phone lang, pwedeng-pwede. Hindi to get rich quick scheme. Ito talaga yung totoong tutorial. Panoorin mo, free video lang naman ito. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe.